sa mga gustong bumiyahe ngayon ay bumiyahe na kayo dahil maganda yung ating kakalsadahan. Walang ka-traffic siguro hanggang bukas pa ito, kasi pagdating ng Monday sigurado magipagpagbakan na po tayo sa traffic. Bonifacio South, Espanya. Yung buong Espanya pala yan. Oh, what's up, good morning. Happy Saturday, Black Saturday po sa ating lahat, no? Sa mga nagbabakasyon ngayon dahil long weekend, mga ka-ride, no? Dahil sa mahal na araw. So mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe, no? Maging mahinahon, mapagpakumbaba siyempre, no? Maging mapagbigay dahil sa sobrang init. Nako, kung hindi natin gagawin yon, malamang ay magkakaroon tayo ng kaguluhan sa gitna ng ating mga biyahe. So mag-ingat-ingat po tayo, mga ka-ride, no? Dun sa mga bumabiyahe ngayon pauwi ng kanilang mga probinsya dahil sa tawag nito, mahal na araw, mga ka-ride, sa pagnilay-nilay. At sana yung pagnilay-nilay natin ay hindi para mapagbigyan yung ating mga laman, no? Huwag po sana kayong magalit dahil ito yung katotohanan. Dahil lang mahal na araw ay hindi pa tungkol sa ating mga sarili. Ito'y tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ginanap ng kanyang bugtong anak sa krus ng Kalbaryo para mapatawad yung ating mga kasalanan. Yun po yung dahilan kung bakit mayroon pong mahal na araw. At hindi po para sa bakasyon lang yan, mga ka-ride, no? Ingat-ingat po tayo sa ating daan, sa ating mga biyahe, dahil para maiwasan yung mga away, giritan sa kalsada, mga ka-ride, no? Na kung saan sunod-sunod nang nangyayari, no, sa ating bansa, at humantong pa nga ito sa kamatayan na dahil may mga dalang mga service firearms, no, may mga baril na kung saan ginagamit o nagiging sanhi ng kamatayan. So siguro yung iba self-defense lang, pero yun nga yung nakakalungkot lang isipin. Dahil mayroong mga nawawala ng buhay dahil sa padalos-dalos na desisyon sa pagkainit ng ating mga ulo. Kaya huwag pa tayong magpadalos-dalos, mga ride, no? Sa mga desisyon na ating gagawin upang wala pong buhay na walang masisirang buhay, walang mawawala ng pamilya. Kasi kung tayo po ay magpadalos-dalos sa ating mga desisyon sa buhay dahil sa init ng ulo, nako, kung hindi po tayo madidisgrasya, tayo po ay makakadisgrasya. Kawawa naman yung mga pamilya na maiiwan, mga ka-ride, di ba? Kaya kung tayo padalos-dalos sa ating mga gagawin, dapat maraming bisis nating pag-isipan bago natin gawin, lalo kung ang nakaakibat dito, mga ka-ride, ay buhay na natin o ng ating kapwa, mga ka-ride. Huwag tayong padala sa init ng ulo. Mainit yung panahon natin ngayon dahil dito tayo sa summer season, eh. So pero huwag pati yung ulo natin iinit. Relax lang. Laging magbaon ng
marami o mahabang pasensya. Bawa ng malamig na tubig para maiwasan yung init ng ulo. Dahil pag hindi maiwasan ng init ng ulo, sabog. Boom, sabog. Quirino Highway mga ka-ride, no? Tayo po ay pupunta ng Ayala, Manila Bay. Maluwag pa yung kalsada dahil nga nasa bakasyon pa yung karamihan. Siguro hanggang Sunday sana. At pagdating ng Monday, malamang sa malamang bakbakan na naman sa traffic. Pero sana ganito lagi yung buhay, no? Sana ganito lagi yung takbo ng ating mga kakalsadahan para iwas sakit ng ulo. Sangangdaan, Quezon City mga ka-ride, no? Napakaganda pa rin yung kakalsadahan. Walang traffic. So kamakailan lang mga ka-ride, napanood natin yung hearing sa Senado. Hindi ako nagkakamali, patungkol sa mga fake news na inilabas ng ating mga kasamahang mga vlogger, no? Nakakalungkot lang din po isipin na para lang sa views ay gagawa tayo ng mga kasinungalingan, no? Para magkaroon ng maraming views. So, at meron ng nakulong mga ka-ride, no? Hindi akong nagkakamali sa Cebu, no? Kung ako nagkakamali, isang babae. So yun nga, panood tayo ng hearing patungkol nga sa mga vlogger at isa sa mga nagsasalita ay ang so hindi na natin panggitin, sinasabi niya na mga vlogger ay hindi mga Pilipino. So ano man yung dahilan niya mga ka-ride? Kasi siyempre sino na bang hindi mag-iinit ng ulo mga ka-ride na maraming mga lumalabas ng mga fake news. Nasang ang fake news po ay malaking epekto sa ating pamahalaan, no? Dahil sa dinami-dami na halos mga tao ngayon ay nakatutok na sa social media. So kung yun ang nakikita maging ng ating mga anak, mga bata na kasinungalingan, akala nila yun tama. So kaya tayong mga vlogger, mga karibiro, tayong responsibilidad, hindi para ibalita ng kabaliktaran o kasinungalingan para lang magkaroon ng maraming views. Parang ano tayo dapat tulong. Kung wala naman tayong maidudulot na gagawin, yung alam natin na hindi naman talaga magdudulot ng kabutihan, at kung ang iniisip lang natin gagawin natin yung bagay na yun para magkaroon tayo ng maraming views, pero dapat isipin natin kung anong magiging resulta ng ating mga gagawin, no? Dahil yun nga, marami ng mga vlogger na naglabas ng mga fake news, no? At usually hindi lang naman yan ngayon, matagal na panahon na yun mga ka-ride na nangyayari. Dahil alam naman natin na dahil sa social media di mo alam kung totoo. Isipin mo, may mga namamatay na buhay, may mga nagkakaanak na wala ng mga asawa, may mga nabubuntis, for the views lang. Nakakalungkot din yung isipin, paano kung mangyayari yun sa'yo? Ikaw na gumagawa ng ganyang klaseng content, paano kung sa'yo mangyayari? Kaya hindi lang isipin natin yung ating mga views, parami ng views, parami ng subscriber, para tayo ay kumita ng ganitong ganyan, no? Dahil lang ating gagawin dapat malinis. Kung tayo may kumita,
Hindi dahil sa nagbalita tayo ng kasinungalingan, hindi dahil nanira tayo ng ating kapwa for the content, for the views, kundi dahil yung hindi kasi pwedeng gawing katatawanan yung mga pangyayari na nangyari tulad ng ating bansa. Hindi pwedeng katatawanan. Ito may mga reactors talaga na siyempre dulot ng kanilang mga nararanasan, nakikita, nababalita, umiinit yung ulo, pero hindi po yung dahilan para tayo po gumawa ng mga content na kabaligtaran sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi sabihin fake news. Isipin nyo po, kayo po okay lang po ba sa inyo na nagpapakain o pinapakain ang inyong mga anak sa mga kita dulot ng pagsisinungaling, dulot ng paggawa ng content ng kasinungalingan? Siguro naman hindi kayo papayag ko, kaya tayo mga content creator, hindi lang para tayo kumita mga ka-ride. Kung gumawa tayo ng content, siguraduhin natin na lalo po ang nakasalalay bansang Pilipinas, hindi na maganda. Sa tingin mo na kung ano yung makakasira sa ating reputasyon bilang isang content creator, at masisira din ang ating bansa dahil sa mga ginagawa nating kasinungalingan, tigil na natin yan. Hindi na yan maganda, hindi na yan masaya, Sabi pa ni PRRD, huwag mong gawin, masisira ang buhay mo, diba? Talagang masisira ang buhay mo dahil makukulong ka. Kaya yung ating paggawa ng content, hindi para lang kumita, hindi rin para sa sarili nating mga ambisyon, hindi para sa kapakanan din ng iba, kaya kung ang kita na nais nating pikain sa ating mga mahal sa buhay ay galing sa masama, hindi naman siguro yung maganda. Hindi maganda yung ganong klaseng ideya, ganong klaseng gawain mga kain. Kaya tigilan na natin yung mga kasinungalingang content. Yung katotohanan lang dapat ang ating gagawin, i-share, diba? Mas maganda dapat yun. So Bonifacio mga kared, Bonifacio Avenue, ito ba ay party ng Quezon City o Caloocan? May pasahero na pala, pasahero na si Moped. Ba yan? Ito yung simenteryo, Dalawa. Pero dito nakitang yuping-yuping. Saan ba yun? Ayun, sus. Grabe siguro yung pinagdaan. Yun, ito. Grabe. Ayan, grabe. Tayo ay Pablomin Street, Aurora Avenue. Maraming aurora, may aurora din sa Cubao, may aurora din, Dimasalang. So dito tayo sa Dimasalang. Pa rin mga squatter yung itong kabilang side. Yung mga siksikan ng mga bahay ng mga rin. Ito yung Dangwa, yung mga bulaklak. Ito yung Dangwa, napakarami mga bulaklak.
Bakit? Oh, inihaw. Padre Burgos. Ganda naman, oh. Ngayon ko lang napansin to, ah. Ang kanilang, ano po tawag nun? May ano doon, terminal ng ferry. Nagawa yung kalsada dito, kaya medyo lumili. Lunita. Ito yung Lunita Park, no? Ito ba? Lunita Park. Kakaliwa na tayo sa Rose Boulevard. Ayun, dagat, yan. Yati ng mga mayayaman.